Ma'am. I am Diana Lynn Granada po from Bitibited 3L FSMB and nandito po ako ngayon sa inyo para po interviewin kayo para sa aming final project which is mag-interview ng mga tao na nakapunta na sa ibang bansa. Yung unang question ko po is, can you share which country you visited and for how long? Siguro yung una kong napuntahan ay yung Dubai. Siguro nagtagal ako doon ng isa't kalahating taon. Isa ako. Purpose of your visit? Siguro pumunta ako doon para makatulong sa magulang ko. Yung makapagbigay ako ng financial, ganyan. Yun lang. Question po, how would you describe that country's food culture compared to yours? Siguro yung bansang napuntahan ko kagaya ng Dubai. Maganda siya. Magandang country siya. Kaya naman magpasahod. Di katulad dito sa Pilipinas na kaya nakakapag-abroad siguro yung mga katulad namin dahil kulang nga sa ngayon, financial travel na rin. How about po yung sa food? Ano po yung pinagkaiba ng food natin sa food po nila? Yung pinagkaiba ng food nila, siguro doon walang ganyan, walang karne, walang baboy. Siyempre sila mga Muslim, kailangan kung ano yung kinakain nila, kakainin mo na lang din. Ganun lang. Next question ko is, what was the first dish you tried upon arrival and what was your first impression? Siguro yung una kong nakain doon, yung kanin nila na iba-ibang kulay, tapos maraming mga halo-halo, mga pampalasa, ganyan. Yun lang. Ano po yung first impression niyo po sa food Siguro, ngayon? masarap siya. Okay naman siya. Thank you po. Can you share a memorable dining experience you had in that country? Siguro ang share ko lang doon na yung ganyan na bilang katulong, mabibigay, makakain mo lahat kasi doon, mahal nga yung bilhin, pero lahat pwede mo kainin. Ganun. Okay, next question. Were there any dishes or ingredients that surprised you or felt unusual? Siguro yung mga pampalasa na wala dito sa Pilipinas, yun talaga yung kakaiba na hindi ka naman as in tataba talaga. Yung sakto lang, marami din prutas, kompleto naman. Next question po is, how do people in that country typically enjoy their meal? Sila, nasasarapan sila siguro sa katulad ng mga lagi nilang kinakain, katulad ng mga karne na parang mga tupa, mga ganyang kami, nasasarapan sila. Pero kaming mga Pilipino, siguro, syempre, kailangan namin mabuhay, kakainin na lang namin kung anong meron sa kanila. Next po is, did you notice any customs or traditions around the food that stood out? Ang naano ko doon, siguro yung pagkain nila, hindi mo pwedeng basta lalagyan ng kung ano-ano na hindi mismo alam nila. Kailangan kung ano yung binigay sa yung pampalasa, yun lang ang ilalagay. Hindi na pwedeng lagyan pa ng iba. Oo. Next po is, were there any significant festivals or celebration where food played an important role? Ayun sa culture nila, ganyan. Ang culture kasi nila, minsan pag bakasyon, pupunta sila sa katulad niya, mga desyerto, yan, mga sasakyan, naalagaan nila yung mga hayop nila. Yan ang meron. Pero dito kasi sa Pilipinas, walang ganun kalaking lupa. Kaya mas maganda rin doon kasi hindi naman maano yung hangin. Okay lang. Wala ko naman. How about po yung sa, kunwari may mga festival, may mga food po ba na specific lang hinahanda for that festival? Oo, meron katulad ng mga tea nila, mga chai nila, yan lang talagang di nawawala sa harapan nila. Yung mga masasarap na pagkain, mga kabsa, mga ganyan, manok, yan ang kadalasan. Meron. Next po is, did you learn how to prepare any local dishes while you were there? If so, what did you find interesting or challenging? Di kasi ako tagaluto doon, kaya hindi ko pa na-try ng mga pagkain nila. Kasi ang trabaho ko lang talaga mag-alaga ng mga bata. Yun lang. Next po is, how did the locals react when you showed interest in their cuisine? Natutuwa sila kasi Pilipino ako pero na-adapt ko yung pagkain nila, ganyan. Isang tinatanong nila kung okay lang lasa, okay lang naman sa akin. Oo. Next po is, did you find any similarities between their cuisine and your home country's dishes?
Hindi, siguro wala. Ang laki ng pagkakaiba kasi dito, oo meron. Parang manok yan, magkaparehas tayo sa manok. Pero yung klase ng pagluluto talagang magkakaiba kasi sila, marami silang herbs na Oo, nilalagay. herbs and Kahit spices. sa pagluluto ng kanin, iba magluto ng kanin doon katulad dito. Mm-mm. Next po is how this experience influence your perspective on food and cooking. Siguro, hindi, wala naman akong masyadong sa pagkain nila na nadadala ko rito. Kasi talagang hinahanap ko yung Pilipinong pagkain. Siguro kung ano lang yung naituro nila sa akin, hanggang doon lang talaga. Hindi ko na nadadala sa Pilipinas. Next po is, are there any ingredients or techniques from that country that you now incorporate into your cooking? Yung siguro yung mga technique na nila, hindi ko siguro talaga na na kasi sobrang tagal na rin. Nag-umpisa Oo. naman ako 2019. Siguro nakalimutan ko na rin talaga yung ibang na ko doon. Yun lang. So, yun po. Ayun po yung last question natin. Maraming salamat Sige. po sa pagpayag na ma-interview po kayo. Salamat.